certain kind of life. Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. At muli naman po narito ang inyong lingkod, si Grego Teddy Alarmado, ang Eyewitness Expose, na kung saan po ay tatalakay tayo ng mga ilang mainit na issue na ganap sa ating kapaligiran. At bago po lahat, siyempre, inukumusta ko po muna ang aking bayan, ang aking mga kababayan sa bayan ng Cavinti, Laguna. At unang-una na po ay malapit na ang tinatawag nating Holy Week. Ano po? At palagay ko, napakarami na naman magsisidating yan. Talagang naalaala ko pa kapag yung darating ang Holy Week, talagang ang mga pinsanin natin, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga sino-sino, ano po? At yung mga nasa abroad, magbabalik bayan, para maka-attend lang ng tinatawag nating Holy Week. Nako, maganda na naman labanan yan. Marami na naman na magidlangoon yan, ano po, At ganun pa rin, malapit na rin yung tinatawag nating Linggo de Ramos, ano? Marami ang dumarating dyan, kasabihan na nga po ay nakagawian na nating lahat ang mga bagay na yan, ano po? Kahit sa ibang bansa, maaring meron na rin yan. Dito sa ating bayan, dito po sa lalawigan ng Laguna, ay uso-uso po yan. At maging palagay ko naman, doon sa ilang buong Pilipinas, ano po, ay nagaganap ang ganitong ganitong okasyon, ano po, itong Holy Week. Siguro naman, sa bagay kami, meron din poon kami yan. May poon po kami dyan yung nakahiga ba, yung mahal na poong Senyor Nazareno, at muli ko na makikita, ano po, at makakasama si mahal na poong Senyor Nazareno. At masayang-masaya ako sapagkat tuwing darating ang Holy Week, napipilitan tayo umuwi upang makisalamuha, ano, lalo na po yung mga ihahatid na simbahan, ano. Itong may poon nga kami, mahal na poong Senyor Nazareno, gusto ngang lagyan ng gulong dahil ang aming poong Nazareno na nakahiga ay kinakandong sa taas ng mga antag dito, inuusong, ano, sa pamamagitan ng kahoy. Nung malaman ng iba na ito po ay lalagyan natin ng gulong, ay pinipigilan tayo sapagkat nakagawian na daw nila na inuusong sa pamamagitan ng balikat, ano? Kahit paano sakit ang naramdaman sa pamamagitan ng pag-usong sa poon, baliwala lang, Sa bagay, ako, ilang taon din nag-uusong dyan. Talagang naramdaman ko rin po na kapag poon na ang ating inuusong, talagang walang sakit-sakit. Walang nararamdaman na kahit ano pa man. Hanggang sa madala sa simbahan, ano po. At kami, mga pisang ko, dyan, magkakasama kami. At yung ang mga kasama namin dyan sa amin noong una, aming magkakapatid. Ano? Marami po kami mga karanasan dyan, mga kaibigan, mga pisa namin, sila Duwin, no? Talagang hanggang ngayon, nakapag-uusong pa rin sila kahit ano, yung mga anak-anak na namin, yung mga anak-anak na malalaki pa sa amin. Yun ang mga nag-uusong ngayon dyan sa poong yan, ano? At sa bagay, maganda pag inuusong sapagkat naramdaman mo nababasa ka ng kasalanan. Kaya, ito tinatawag nating Sabado de Gloria. Naku, mas masaya, no? Naku, yung tinatawag natin na pakisama-sama. Nandiyan yung pagpipiknik, paliligo, yan ang mga inaasam-asam na ating makita muli. Inaasam-asam natin naranasan na talagang mahirap kalimutan. Hindi po ba? Masakit makalimutan. Dahil masakit maalala. Alam mo, binata't dalaga pa lang, talagang pag naalaala mo, medyo nakakalungkot. Ano po? Ngayong may edad na tayo, mahirap magbalik na yung mga nakaraan, Nako. At ngayon po mga kaibigan, mabago na tayo ng usapan, ano? Nalalapit na rin po itong ating tinatawag na local election, ngayong November yata, ano po Sana naman po pumili po tayo ng tunay na politiko
yung tunay na tao, yung tunay na maglilingkod po sa ating bayan. Kumbaga ang ibig ko sabihin ay yung bang devoted po, yung bang puso nila ay talagang nasa paglilingkod sa ating mga kababayan. Ano po? Hindi po tulad nung sa kasalukuyan na nagaganap, ano? Sa ating kapaligiran, lalo sa matataas na nanunungkulan sa ating bansa. Grabe! Talagang lantaran at nahuli-huli na sa ikang ay sa akto ba? Huli-huli na sa bunganga, huli-huli na sa lahat ng bagay, pero talagang hindi umaamin. Grabe po. Talagang masasabi natin na makakapal ang mukha. Huh? Ang kakapal ng mukha ng mga taong ito. Hindi natin mawari kung ano ang nararapat gawin. Ano? Dapat sana maganda ng takbo ng buhay natin kung sakasalin man na pag-resign na yung mga taong dapat na mag-resign. At hindi po yung mga tayo ay umaasa, nagtataasan ng ang mga ang mga bilihin, ano, nagtataasan, lahat na nagtataasan, pati gasolina, lahat na. Talagang hindi na po natin malaman kung saan tayo patutungo nito. Ito naman, puro naman nagaganap sa vlogging naman, marami nga nagba-vlogging dyan, yung iba naman para lang kumita, yung iba na babayaran daw, ha? At yung iba naman para lang kumita, paulit-ulit talaga ang balita. Nakasawa na rin makinig minsan ng vlogging, ano ha? Nga po, katulad ko, nanonood ako ng mga vloggers, tinitingnan ko lang po kung sino yung mga dating pinapanood ko. Dahil kung makikinig kayo kung kung sino-sino mga vlogger yan, maniwala po kayo, masisira ang ulo ninyo, makikinig kayo na hindi nyo maintindihan kung anong totoo at tama. Ay, nako. Ay, alam niyo po naman, ewan ko mahirap po magsalita Mahirap na po magsalita dahil alam niyo naman kung sino yung nagsalita ng katotohanan ay sila po ang nakakasuhan. Hindi po ba? Hamanawari po, sana pagdating ng eleksyon, alisin po natin yung sabihin nyo kung mapinsanin ninyo, kung siraulo naman yan, kung kapatid ninyo, kung siraulo naman yan, huwag niyo po iboto. At tingnan ninyo yung dati nang nagtrabaho, na maganda ang nagagawa sa kanilang barangay, nagagawa okay sa kanilang bayan, yan po iboto natin. Huwag po yung kung ano-ano na kung sino-sino ipagboboto ninyo, piliin ninyo. Piliin po ninyo. Sa totoo lang, kasi po naranasan na natin kung paano maghirap ang ating bansa dahil sa mga magnanakaw na mga politikong tao. Huwag na po nating hintayin pa na magdusa tayo. Tayo magsisi ng bandang huli. Ano po? Sapagkat napakarami po ng kawawa-awa-awa talaga. Sa totoo lang. Ako po, ngayon nasa Mindanao po ako ngayon. At ito po ay nakikita ko po na sa palipaligid na lang, sa palibot, nararamdaman ko po ang paghihirap ng ating mga kapwa Pilipino. At nararamdaman ko po rin yung dumadaing na ating mga kapwa Pilipino sa paghihirap at kasabihan na parang baliktad na namumuno, demonyo ano po. Mga demonyo na namumuno, hindi parang wala nang paniniwala sa Diyos. Wala na. Kumbaga tayo po ay nasa ilalim na ng espiritu ng demonyo, sa pamumuno ng mga demonyo, wala. Dahil nakita nyo naman ang batas natin, nababaligtad nila. Napakarami po mga pangyayari na hindi na matanggap natin mga kapwa Pilipino. Rally na rally, sat-sat dito, daldal dito, daldal doon, dada dito, dada doon, pero wala pong mangyayari. Ano po nararapat? Di ba? Dahil po sa lahat ng mga opisyalis ng ating pamahalaan, bayaran na. Kaya po, isa sila. Kumbaga para tayong katulad ng mga mafia, malalaking mafia na nagaganap. Hindi lang dito sa ibang bansa man nagaganap din. Kaya lahat po tayong ating mga kababayan, kahit po saan lupalop kayo na ating bansa at maging sa ibang bansa, sana po ay tayo magkaisa. Atin pong pagsikapan na mabago naman ng ating bansa, atin pong alamin kung anong nararapat, kung sino dapat natin iboto. Huwag na po natin iboto itong mga bangag, itong mga magdanakaw. Alisin na po natin yan, sapagkat wala po mangyayari sa bansa natin, sa ating buhay. Kawawa po yung ating mga anak, mga anak, along ko, lalaki yata ng mga apo, lalaki ng mga ganyan lang
kinahinatnan. Ano po ha? Yun na nga. Minsan, di na rin maintindihan natin. Pati mga kabataan ngayon, bago na rin. Mga pag-uugali. Naku, matitigas na ang ulo. Puro lagi na cellphone. Matataas ang ere. Ay, wala na. Wala na po. Bibihira na ngayon ng mga kabataan na talaga sumusunod sa totoong buhay na tulad ng ating dating panahon na po. Ha? Ay, bagamat ganyan po ang mga nangyayari, ay sana po ang inyo pong eyewitness expose ay umaasa na sana naman po pag-aralan po natin mabuti. Pag-aralan po natin mabuti sapagkat tayo po ang kawawa.